Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ng Pilipinas Today. Itong Pilipinas Today, isang page na sumusuporta kay Speaker Martin Romualdez. Ito ang post nila. The Philippine Center for Investigative Journalism reported on May 12, 2023 that Senator Joel Villanueva allegedly received 20 million campaign donation from New San Juan Builders Incorporated or NSGBI for the 2022 elections. Okay, so ito makikita natin, hindi lang si Senator Escudero ang tinatarget ng mga ganitong balita. Kasi ini-insinuate nila na si Senator Escudero tumanggap daw ng 30 million sa isang kontraktor ng flood control projects. So ito ngayon, lumalabas na ng balita, si Senator Villanueva na naman ang nilalabasan ng ganito, na parang gumawa ng hindi maganda. Ito ang saad ng PCIG. Itong Philippine Center on Investigative Journalism, isa ito sa mga, to me, opinion ko lang ito, naglalabas lang ng mga report na kung ano-ano na lang mga report. In last year's national elections, Senator Joel Villanueva reported receiving 20 million in campaign donation from a corporation holding an active government contract based on government documents. In 2021, NSGBI, yung contractor, was given a 2.147 billion contract to build a 19-story office of the National Housing Authority in Quezon City, and the following year, it allegedly gave 20 million for Villanueva when he was running for senatorial in the 2022 elections. Yon ang nakasad sa report. It also stated that in the PCIG report that such donation is considered as single biggest corporate donation to a senatorial candidate according to the statements of contributions and expenditures submitted by Villanueva to the Commission on Elections. NSGBI contract with NHA is effective from 2021 to 2025 according to PhilGIP's data. So when the company donated to Villanueva's campaign purse last year, the contract was in effect. Meanwhile, COMELEC Chairperson George Garcia said the contractors of government projects are forbidden to give contributions to candidates because this is allegedly against Section 95 of Omnibus Election Code. They are not allowed to contribute to a candidate. Those government contractors and any political subdivision or anyone who has a contract with the government, especially if it is a public works. This is an election offense with 1 to 6 years in prison. Yan ang paliwanag ni COMELEC Commissioner Garcia. Okay, so it's now a pattern, lumalabas yung mga ganitong balita, allegedly. Nandun naman allegedly. So, nagreklamo na si Senator Escudero na tinitira siya, demolition job, kasi gusto daw siyang sibakin na Senate President by next year in time for the filing of the next impeachment complaint. Yan ang sabi ni Senator Escudero, bagay na kinonperma naman ni Congressman Toby Chanco na merong sumisira kay Senator Escudero, merong sumisira kay Congressman Toby Chanco. Kasi nagsasalita na po si Congressman Toby Chanco. So ngayon, na ako, Villanueva. Bakit Villanueva? Kasi
importante rin siya, majority floor leader. Siya yung tigtimon doon sa talakayan kung may mangyayari namang impeachment proceedings next year. Hindi lang si Villanueva, pati si Senator Marcoleta. May mga post din na kumakalat na kuno si Marcoleta kasama sa Napoles. Si Napoles ba? Nakatanggap daw si Senator Marcoleta ng mga kahina-hinalang pondo galing kay Napoles. Pati yung anak niya, si Congressman Paulo Marcoleta, tinitira din. Nakasuot daw siya ng mga mamahaling relo. Patek ba yan? Patek worth mga more than 4 million pesos. So, ganyan na po ang kalakaran ng grabe talaga ang politika sa bansa natin. Ano? Di sila move on. Ayun, yung kanilang motion for reconsideration sa Supreme Court, hindi inaksyonan ng Korte Suprema. So, anong ibig sabihin doon? Baka doon na lang siya. Hintayin na lang ng 6 months to pass at ito na. Next year na naman, nagsabi na po ang House of Representatives spokesperson, Attorney Bukoy, na sigurado magsasampa sila ng another impeachment case next year pagkatapos yung lapse, yung period na dinictate ng Supreme Court. So, ayun. Hindi pa tapos ang laban. Round 1 pa lang. Ito. Talagang desidido sila na tanggalin sa equation si VP Sara kasi nga, mulat sa poll, kahit anong gawin nilang paninira kay VP Sara, siya pa rin ang nangunguna sa mga presidential surveys na napakalayo ang agwat nila. 31% si VP Sara, samantalang si Senator Hontiveros 1.7% lang, si Speaker Martin Romualdez 0.7%. So paano nila tatalunin si VP Sara? The only way is impeachment. Kaya no wonder na talagang magpursigi sila, file ng impeachment complaint habang may panahon pa. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Ngayon, namimigay tayo ng livelihood assistance sa kanila. Nagpapatanim tayo ng saging lakatan at Arabica coffee. Panoorin nyo ang video na ito. Anak ko sa area ni Manang ug ni Manoy kay nagaabono sila sa ilang kape nga ilang tanom. So duha ka bangag. Tagtunga sa kutsara. So isa ka kutsara tagtunga-tunga ang isa ka bangag. O karon mao na ni ang itsura sa kape ni Manoy Boy nga isa pa ka bulan. Naa nay mga salingsing. So nindot na gyud nga tan-aw. Man pabuta sa kuan nakabi. Sumawi do mo kawagaan man anto. Angin man padaan mabayad sa So isa pa ka bulan nindot na nga tan-awon. Mga yung kape di ba? Ini coba kan jalan pun aku ini. Sila mga kalbag i-ebing ba? Sulog di sir. O karon human sa pag-abono nag-spray na pod si Manoy. So klaro gid kaayo nga basa gyud ang Ya lugar pasalamat sila lang. Salamat sa Ginoo na
nagsiportas pod sa kuan kape nga kuan dugangan namo ni ngamong kape o kuan 300 kay 400 man eh. Para masigo nga 700. Oh, kay aron maas mi sa kalisod o makaharbis na pod mi. Kaloy-an mi sa Ginoo. Salamat kay nang. Salamat sa